Ang pangalan ko ay Carmelita Santos. Ako ay 62 taong gulang na, isang retiradong guro sa paaralan at byuda na sa nakaraang 7 taon. Ako ay nakatira ng mag-isa ngayon sa isang katamtamang bahay na puno ng mga alaala. Karamihan sa mga ito ay nabuo mula sa pag-ibig na ibinuhos ko sa pagpapalaki sa aking nag-iisang anak na lalaki, si Danilo. Ilang buwan ang nakalipas, ibinigay ko kay Danilo at sa kanyang asawang si Maria Luz ang isang bahay na buong bayad, walang utang sa bangko, walang anumang utang. Ginamit ko ang aking ipon sa buong buhay, sinabi ko sa sarili na ito ay regalo ng pag-ibig, pundasyon para sa lumalaking pamilya nila. Ako ang pumili ng kulay ng pintura, nag-assemble ng mga muebles sa aking garahe, maging ang mga kurtina ay tinahi ko ng mag-isa. Hindi lang ito bahay, bahagi ito ng aking sarili. Kaya, nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Danilo ng umagang iyon, nanginginig ang mga kamay ko sa paraang hindi ko nadama mula nang ilibing natin ang kanyang ama. Kumikinang ang screen sa simpleng pangungusap. Hindi ka nasasama sa amin sa family cruise. Gusto ni Maria Luz na pamilya lang. Pamilya lang. At bigla, hindi na ako kasama roon. Naupo ako sa aking kusina, napaligiran ng amoy ng kape na hindi ko pa nahahawakan, binabasa ulit ang mga salita, matigas at malamig ang mga daliri ko. Nag-type ako ng isang salita pabalik. Sige. Ang salitang iyon ay nagdadala ng lahat. Ang sakit, ang gulat, ang pagkaunawa. Pinindot ko ang send, pero sa loob ay may sigaw. Kaya, sapat ako para bilhan ninyo ng bahay, pero hindi sapat para umupo sa hapagkainan ninyo, hindi sapat para sumakay sa cruise ship ninyo. Kumakabog ang puso ko na parang tambol, pero nanatiling tahimik, kalmado, at walang emosyon ang mukha ko. At sa sandaling iyon, may bumigay sa loob ko. Ang bahaging nagbibigay ng dahilan para sa iba. Ang bahaging nananahimik para mapanatili ang kapayapaan. Nawala na ang bahaging iyon. Dahan-dahang gumalaw ang liwanag ng umaga sa sahig, hinahaplos ang mga upuan sa kusina na minsan ko nang pinaganda ng mag-isa. Ang parehong upuan na kinakaupuan ni Danilo noon na may mga sugat sa tuhod at mga tanong tungkol sa mga bituin na hindi ko masagot. Nawala na ang batang iyon. At sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang lalaki na tahimik na naglagay ng hangganan na hindi na ako pinapayagang lampasan. Pakiramdam ko ay hindi na pamilyar ang bahay ngayon, parang museo ng mga maling desisyon. Sa mga dingding ay nakasabit ang mga larawan na binayaran ko para sa mga ngiti mula sa mga bakasyon ng pamilya na buong binayaran ko rin. Enchanted Kingdom ng 7 taon si Danilo. Boracay nang una siyang sumali ni Maria Luz sa pamilya. Isang maaliwalas na bakasyon sa Baguio na ipinilit kong bayaran ng Pasko. Sabi nila ay mahigpit ang pera. Sinabi ko sa sarili na regalo ko iyon sa kanila. Pero ngayon, resibo lang sa loob ng picture frame ang nakikita ko. Naalala ko ang housewarming party nila noong nakaraang tagsibol. Ang pinlano ko, ang binayaran ko. Naalala ko si Maria Luz na hinawakan ng mga kamay ko na may luha ang ngiti. Carmelita, hindi mo na kailangang gawin ito. Lubos kaming nagpapasalamat. Palagi kang may kwarto dito. Alam mo yan. At naniwala ako sa kanya. Siyempre naman. Dahil ang mga ina ay naniniwala. Iyan ang ginagawa namin. Naalala ko ang mga gabi na ginugol ko sa pagpipintura ulit ng kanilang master bedroom habang nasa trabaho sila. Pumili ako ng malambot na kulay lila dahil sinabi ni Maria Luz na nakakapagpakalma iyon. Binili ko ang bagong kurtina online at inilagay ko mismo. Bawat muebles sa bahay na iyon ay may bakat ng daliri ko. Bawat unan, bawat lampara, bawat alpombra. Pinagkakaabalahan ko ang sarili para hindi ko harapin ang tahimik na katotohanan. Hindi sila madalas tumawag. Bihira silang dumalaw, pero sinabi ko sa sarili na abala lang sila. Iyan ang ginagawa ng mga batang mag-asawa. Sila ay nagtatrabaho ng mabuti. Sila ay naninirahan, nag-aayos. Pero hindi iyon ang katotohanan. Ang katotohanan ay mas mabigat kaysa sa mga lata ng pintura at mga kahon ng gamit. Ang katotohanan ay ginawa ko ang sarili kong lubhang kapakipakinabang sa kanila na hindi na nila ako nakita bilang tao. Ako ang taga-ayos, ang taga-tulong, ang pitaka. At nang maubos na ang pera,
Wala nang saysay ang babaeng nakakabit doon. Sobrang ibinigay ko ng matagal. At bilang kapalit, tahimik akong binura. Kinabukasan, hindi na makayanan ang katahimikan sa bahay. Hindi iyon ang uri ng tahimik na nakakapagpakalma. Iyon ang uri na dumidiin sa dibdib mo, nagpapakaba sa mga kamay mo at nagpapaalala na may mali talaga. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Norma. Dumating siya sa loob ng 1 oras. Walang tanong, walang pag-aalangan, gaya ng palagi niya. Iyan ang tungkol sa matatandang kaibigan. Alam nila kung kailan magsalita at kung hindi. Pumasok siya sa aking kusina, tiningnan ang mukha ko, at hindi na kailangang magtanong kung ano ang nangyari. Sabihin mo sa akin, sabi niya ng mahina habang inilalagay ang kanyang bag. Inilapit ko ang aking cellphone sa mesa para mabasa niya mismo ang mensahe. Humigpit ang kanyang panga habang binabasa. Hindi siya agad nagsalita. Umiling lang ng dahan-dahan na parang inaasahan niya na ang sandaling ito. Pinaplano nila ito, Carmelita. Umiling ako. Mas maliit ang boses ko kaysa gusto ko. Akala ko, baka si Maria Luz lang. Baka nakapasok siya sa isip niya. Pero si Danilo, hindi siya ganyan. Tiningnan ako ni Norma na may halo ng pag-ibig at katotohanan na tanging matagal na kaibigan lang ang makakapagbigay. Inabot niya sa mesa at hinawakan ang kamay ko. Nagpalaki ka ng mabuting bata, sabi niya. Pero nagpalaki ka rin ng batang hindi kailangang maghirap, na palagi mong inaayos ang mga bagay. Nakita iyan ni Maria Luz. Nakita niya kung ano ang maaari niyang hubugin sa kanya. Tumingin ako sa iba. Ginawa mo ang sarili mong maliit, Carmelita. At ngayon, ginagamot ka nila na parang doon ka talaga nabibilang. Masakit ang mga salita niya dahil totoo. Matagal akong nanatiling kapaki-pakinabang, nakalimutan ko kung paano makita. Pero may nagbabago at handa na akong makita ulit. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama na nakatitig sa kisame, umuugong sa isip ko ang mga salita ni Norma. Pinaplano nila ito. Nang 2:17 ng madaling araw, bumangon ako at naglakad sa kusina. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ko ang nagbigay ilaw sa kwarto habang umupo ako, nakabitin ang mga daliri ko sa keyboard. Sa loob ng maraming taon, si Maria Luz ang humahawak sa karamihan ng aking online accounts. Mas madali lang daw. Palagi niyang sinasabi sa matamis na boses, "Huwag mo nang problemahin ang mga ito sa retirement mo." At naniwala ako sa kanya. Gusto kong maniwala na tumutulong siya. Gusto kong maniwala na mahalaga pa rin ako. Pero nang gabing iyon, nag-log-in ako na may ibang uri ng kamalayan. Sa unang tingin, mukhang maayos lahat. Ang checking, savings, retirement accounts ko, buo lahat. Walang nakakapansin. Pero ganyan ang takbo nito, di ba? Ang panganib ay nagtatago sa ordinaryo. Kaya naghukay ako ng mas malalim at naroon na sila. Maraming transfer, maliliit na halaga na nakakalat sa panahon, may label na property maintenance, home repair, emergency fund. Pero wala akong inaprubahang emergency repair. Wala akong pinahintulutang linked payments. Nag-click pa ako. Ang destination accounts ay hindi sa pangalan ko. Sa kay Maria Luz. Idinagdag niya ang sarili niya bilang secondary user. Tahimik, maayos. Unti-unti niyang kinuha mula sa akin, dahan-dahang pinasasan ang account ko para hindi mag-alarma. Kaya, hindi lang ito kaso ng kawalang isip. Ito ay pagnanakaw na may ngiti. At si Danilo, bulag ba siya? O hindi lang siya nagmamalasakit hanggat dumadaloy ang pera? Naupo ako pabalik sa upuan. Mabilis ang tibok ng puso, hindi sa takot, kundi sa mas malamig, matalas. Isang malinaw na pagkaunawa ang nanirahan sa akin na parang yelo. Hindi sila nagpaplano na saktan ako mamaya. Ginagawa na nila ito at akala nila hindi ko mapapansin. Pero napansin ko na. At hindi na ako tahimik na uupo. Pagsapit ng umaga, nagdesisyon na ako. Wala nang katahimikan. Wala nang paghihintay sa susunod na pagtataksil. Panahon na para kumilos. Tinawagan ko si Atayan Ramos, ang aking abogado. Siya ang humahawak ng mga usapan ko sa loob ng maraming taon, tumulong sa aking will, sa retirement planning ko, maging sa mga dokumento na pinirmahan ko nang ilipat ang bahay kay Danilo at Maria Luz. Sinagot niya agad. At Ginang Santos, masaya akong marinig mula sa inyo. Maayos ba ang lahat? Hindi, sabi ko ng mahinahon,
At iyan ang dahilan kung bakit kailangan kitang makita ngayon. Nilinis niya ang schedule niya. Sa loob ng ilang oras, nakaupo na ako sa tapat niya sa opisina niya, magkapatong ang mga kamay sa kandungan ko. Gusto kong baligtarin ang paglipat ng bahay, sabi ko sa kanya. I-lockdown ang bawat account. Kanselahin ang lahat ng power of attorney. Lahat. Nag-post siya. Hindi dahil hindi siya sumang-ayon, kundi dahil naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin noon. Maaari itong magdulot ng tensyon, sabi niya, ng mahina. Sila na ang nagdulot ng tensyon, sagot ko. Ako lang ang bulag na hindi nakita. Tumango siya. Sige. Simulan natin ang reversal process. Pero Carmelita, kung pinaghihinalaan mo ang financial abuse, kailangan natin ng ebidensya. Detalyadong records. Mayroon ako, sabi ko, at inilapit ang printed spreadsheet sa mesa at gusto ko pa. Itaas niya ang kilay. Bukas ka ba sa pag-hire ng private investigator? Hindi ako nag-alangan. I-hire mo kung sino ang pinagkakatiwalaan mo. Tumango siya ulit. Kung gayon, mabilis tayong kumilos. Simulan ko ang filings at maaaring simulan ng investigator ang pagbuo ng paper trail. Habang lumalabas ako sa opisina niya, may nagbago sa loob ko. Hindi na lang tungkol sa pagpigil sa kanila. Tungkol ito sa pagbawi sa sarili ko. Tahimik, sistematiko at may lakas na hindi nila inaasahan. Nang hapon na yon, umuwi ako at umupo sa mesa sa kusina. Pinainit ng araw ang mukha ko. Sa unang beses sa loob ng mga linggo, hindi na nanginginig ang mga kamay ko. Akala nila mananahimik ako. Akala nila ako pa rin ang babaeng pumipirma sa anumang inilalagay sa harap niya na may magalang na ngiti. Pero nawala na ang babaeng iyon at ang pumalit sa kanya ay walang balak na burahin. Kinabukasan, nakakita ako ng sobre na ipinasok sa ilalim ng pintuan ko. Puti, payak, pamilyar. Palagi ginagamit ni Maria Lucion kapag nagpapadala siya ng paperwork na tinulungan niyang ayusin para sa akin. Sa ibabaw ay may yellow sticky note sa kanyang sulat kamay na maligoy. Pirmahan mo lang kapag handa ka na, nanay. Magpapadali ito ng lahat habang wala kami. Hindi ko narinig na bumukas ang pintuan, ibig sabihin marahil ay may ipinadala silang iba bago umalis sa cruise. Wala na sila, nasa dagat na asul na parang sapiro, umiinom ng cocktail at nagpo-pose para sa larawan. Samantala, ang maliit na sobre na ito ay naghihintay sa counter ng kusina ko. Ang pasensya ay isang bitag. Binuksan ko ito ng maingat. Ang mga dokumento sa loob ay propesyonal na nakatype, maayos, tumpak. Sa ibabaw, mukhang walang pinsala. Karaniwang update, simplifikasyon ng estate, household authorizations. Pero habang binabasa ko linya sa linya, nagbaligtad ang tiyan ko. Nakabaon ng malalim sa legal jargon ay bagong power of attorney, permanenteng at hindi maaring bawiin. Magbibigay ito kay Maria Luz ng buong kontrol, hindi lang sa finances ko, kundi sa ari-arian ko, medical decisions ko, maging ang autoridad na ipasok ako sa care facility nang walang pahintulot ko. Hindi sila naghihintay na tumanda o maging mahina ako. Pinaplano nilang kunin ang lahat habang buhay pa ako. Hindi tungkol sa mana, tungkol sa kontrol. Tinitigan ko ang mga papel ng matagal pagkatapos dahan-dahang ibinalik sa sobre. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Nanatili lang akong nakatayo, isang kamay sa counter habang pinapayagan kong manirahan sa akin ang bigat ng lahat. Pagkatapos ay bumulong ako sa tahimik na kusina na parang kausap ang babaeng dating ako. Halos pinirmahan mo ito, pero hindi ngayon. Ngayon nakita ko kung ano talaga ito at gagamitin ko ang dokumentong ito hindi para sumuko kundi bilang ebidensya dahil akala nila sila ang nauuna ng 2 hakbang. Pero nahabol ko na at binabaligtad ko na ang takbo. Pagsapit ng tanghali, bumalik ako sa opisina ni Ate Ramos. Sa pagkakataong ito walang chit-chat. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ko at tumango lang. Sinubukan nilang ipasok ito sa ilalim ng pintuan ko habang nasa cruise sila. Sabi ko, habang iniaabot ang sobre. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, lumiliit ang mata habang binabasa ang fine print. Nang marating niya ang bahagi ng irrevocable authority, huminga siya ng malalim. Hindi lang ito unethical, sabi niya. Ito ay predatory. Kung pinirmahan ko ito, sagot ko, maaari nilang ibenta ang bahay ko, alisin ang pera sa accounts ko,
maging ipasok ako sa care facility habang ngumingiti sa mukha ko. Tiningnan niya ako ng maingat, naghihintay ng panik, pero wala. Bilisan natin, sabi ko ng matatag. Nagbago ang ekspresyon niya sa respeto, pinalitan ang pag-aalala. Karamihan ng paperwork ay handa na, sabi niya. Ang reversal sa house deed ay na-i-file na. Ang asset freeze ay isinasagawa. Simula na ng investigator ang full financial audit, pero pagkatapos makita ito, tinapik niya ang sobre. Gagawin natin ang mas agresibong hakbang, i-lockdown ang bawat account. Walang makakahawak sa assets mo nang walang pirma mo. Tumango ako. At isa pa, dagdag niya, gumagawa kami ng protective clause. Kung susubukan nila ang legal coercion, may buong timeline ng manipulation na handa naming ipresenta sa korte. Sumandal ako sa upuan, matatag ang hininga, maluwag ang balikat. Sa unang beses sa loob ng maraming taon, hindi na ako nagre-react. Nagtatayo ako. At nagtatayo ako ng bagay na hindi nila makikita hanggang tumayo ito sa pagitan natin na parang pader. Nang umuwi ako ng hapon na iyon, magkamukha pa rin ang bahay, pero nagbago ang lahat. Dahil nagbago ako. Ang babaeng dating nagbayad ng lahat sa pag-asang mahalin ay pinalitan ng iba. Ng isang hindi na humihingi ng paumanhin sa pag-survive. Ng isang sa wakas ay nakilala na ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagtanggap. Nanggagaling ito sa pagprotekta sa hangganan mo at pag-alam sa halaga mo. At ngayon pinoprotektahan ko na ang dalawa. 4 na araw pagkatapos, dumating ang cruise ship nila. Nandoon na ako. Nagpark ako sa isang block ang layo at tahimik na nakatayo sa kabilang kalye, pinapanood si Danilo at Maria Luz na dumating sa kanilang SUV, kayumanggi at relax, puno ng bagahe ang trunk. Si Maria Luz ang unang bumaba, nag-uutos tungkol sa scheduling ng finalization ng utang. Si Danilo ay sumunod, nag-scroll sa phone niya, detached gaya ng palagi. At bigla silang natigilan. 2 hindi kilalang sasakyan ang nakaparada sa driveway. Isang moving van. Isang batang mag-asawa ang nakatayo malapit sa pintuan na tumatawa kasama ang realtor. May mga kahon na inilalabas. Ilang segundo bago nila naunawaan kung ano ang nakikita nila. Si Danilo ang unang nagsalita. Nanay. Nanginig ang boses niya, gulat, hindi sigurado. Humigpit ang mukha ni Maria Luz. Ano ito? Sino ang mga ito? Lumapit ako ng dahan-dahan at mahinahon. Hindi na ninyo kailangang mag-manage ng anumang bagay para sa akin, sabi ko. Humigpit ang tono ni Maria Luz. Ano ang ibig sabihin noon? Tumingin si Danilo sa paligid na may panik. Bakit may mga tao sa bahay namin? Hindi na ninyo ang bahay iyan, sabi ko ng pantay. Hindi na. Lumapit sa akin si Maria Luz, tumataas ang boses. Hindi mo ito magagawa. Nagre-refinance kami. May kontrata kami. Inabot ko ang bag ko at ibinigay kay Danilo ang isang folder. Ito lang ang mga kontratang mahalaga. Binuksan niya ito na nanginginig ang kamay. Binabasa ang mga pahina. House reversal, sale documentation, financial audit, kopya ng unauthorized transactions. Inagaw ni Maria Luz ang folder mula sa kanya. Binabasa ang mga dokumento na parang nalulunod na naghahanap ng lubid. Tumingin siya pataas, nag-aalab ang mata. Wala sa mga ito ang mananatili. Tinutulungan lang namin kayo. Pagsisihan mo ito. Tinitigan ko siya. Ibig mong sabihin ang pag-alis ng pera sa accounts ko habang ngumingiti sa mukha ko? Ang pag-forge ng legal authority sa likod ko? Ang pag-list ng bahay ko bilang collateral habang nakaupo ako sa dilim? Bumulong si Danilo. Hindi namin ibig sabihin. Itaas ko ang kamay. Hindi ninyo ibig sabihin na mahuli. Katahimikan ang sumunod, ang uri na mas malalim ang hiwa kaysa sa pagsigaw. Pagkatapos ay inilabas ko ang pangalawang folder at ibinigay kay Maria Luz. Sa loob ay buong legal records, bawat forged signature, bawat financial abuse, bawat coercive tactic. Kung dadalhin ninyo ako sa korte, sabi ko ng mahinahon, magiging public record ito. Nanatili silang nakatayo, maputla, natalo. Tiningnan ko si Danilo, ang anak ko, at sinabi ang huling salita ko. Ako ang nanay mo. Ginawa mo akong target mo. Pagkatapos ay tumalikod ako at umalis. Hindi ako lumingon. Dahan-dahan akong nagmaneho pa uwi, lumulubog ang araw sa likod ng mga bubong. Ang bagong apartment ko ay katamtaman.
Walang marble counter, walang curated na muebles, pero akin ito. Buong akin. Inilagay ko ang phone ko na nakapatong pababa sa mesa, binabaliwala ang huling text ni Danilo, isang huling pakiusap na nakabalat kayo bilang pagsisisi. Wala na akong maibibigay. At sa kawalan na iyon, nakakita ako ng bagay na hindi ko nadama sa loob ng maraming taon. Kalayaan. Akala nila, mawawasak ako nang wala sila. Pero ang totoo, matagal na akong nakabaon sa ilalim nila. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang mahina. Nangangahulugan ito ng